guys, welcome to ITS Information Technology Skills. This is the 11th topic of our C Sharp full course tutorial for beginner. So here we're going to have sample patterns that you can do or you can perform for C Sharp loop. So dun po sa previous video natin, I placed these examples. So ito po yung mga gagawin natin ngayon dito sa video na to. So here you can observe, meron po tayo ng mga patterns po natin dito and of course itong mga nandito. And if you want more examples na similar to this one, just comment down below. And of course, don't forget to subscribe and hit that notification bell para ma-notify ka kung meron na yung bagong video po natin. So now guys, ito muna yung una nating gagawin. So, makikita natin dito, nag-start yung output natin ng 1. Then, dun sa next line is 1, 2. Next line is 1, 2, 3. Followed by 1, 2, 3, 4. And 1, 2, 3, 4, 5. So, yun po yung display niya. And kung bibilangin natin yung height po niya, 1, 2, 3, 4, 5 din po yung height niya. So, para sa example natin na to, punta na po tayo dito sa IDLE po natin. So, copy this code first and I'll explaining kung ano ibig niyang sabihin. So here guys, meron po tayo ng for loop natin. Then we have int x equals to 1. Bakit po 1 po yan? Kasi dito sa output po natin, gusto natin 1 ang una niya i-display. And yung condition po natin is less than or equal to 5. Kasi hanggang 5 po yung i-display natin. And of course, meron tayong iterator na x++. Inside the for loop is meron tayong isa pang for loop. Dito naman, meron tayong int y equals to 1. Ito naman po yung magbibilang kung ilan po yung i-display po niya. So here, meron tayo ng 1, 2, ganun po siya. So here, papalitan natin to, dapat ang meron dito is less than or equal to x. Okay? Kasi, pag nasa 2 na po yung x, ang i-display lang po nung y po natin is 1 and 2. Similar with this one. Kapag yung x po natin is nasa 3, ang i-display lang po nung y natin is 1, 2, and 3. Kaya po makikita natin dito, we have console.write. Ang ipiprint po natin is yung y. Bakit console.write? Para po magtabi yung 1, 2, 3, 4, 5. Then, after nyo ma-print lahat po yon outside the loop na po to, we have the console.write line para sa next line naman po mag-print ulit. Okay, so let's try to run this one. Makikita po natin dito sa output, meron tayong 1. Dun sa next line is 1, 2. Next line, 1, 2, 3, and so on. Now, let's try na gawing user input yung number po natin. Hindi siya fixed na 1 to 5. So, let's say, meron tayong prompt na enter a number. Tapos, ang in-input ni user is 5. Ganito po ang output niya. Kapag meron tayo nung prompt ulit natin, enter a number, tapos ang in-input niya is 3, ang dapat na output lang is ganito. Makikita natin, 1, 2, 3 lang po yung output. So, how do we do that, guys? Maglagay muna tayo dito ng prompt sa taas. So, here, meron tayong dinagdag, console.write, enter a number. Ito po yung prompt po natin na enter a number. Tapos, meron tayong variable dito na number. So, yung number po na yan, ang data type po niya is int. That is for whole number. Kaya po meron tayo ng convert.to in 32 po natin to convert yung string po natin into whole number. So, ito yung console.readline po natin. Then, yung for loop natin, minimal lang i-edit natin dito. Ito lang po yung condition kay x. Ang condition dyan sa x po natin is x less than or equal to dun sa in-input ni user na number. So, let's try to run this one. So, ngayon guys, meron tayong makikita ng prompt natin na enter a number. So, let's say 5 ang input ni user. Dapat similar yung output kanina ngayon. So, makikita natin, similar na po sila ng output. Let's try another input. Sabihin natin 3 naman po. Makikita natin ang output na lang po is 1, 1, 2, 1, 2, 3. Okay? So, yung height tsaka yung bilang ng output po niya is nakadepende dun kung ilan yung in-input ni user na number. So, ngayon naman guys, what if ganito naman yung gusto nating output? Ang output naman po is 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 4, tapos 5, 5. So, dito makikita naman natin na pag bumaba na siya, yung bilang po pababa lang ang i-display niya. Hindi na niya i-display yung 1, 2, 1, 2, 3, and so on. So, dito tayo sa IDLE po natin. Konti lang ulit ang papalitan natin dito. Technically, ang papalitan lang natin is dito sa part na to. Kung ano lang ipiprint natin. So, ang ipiprint natin ngayon dito is yung x.
Okay? So, yung Y kanina ang prinint natin kasi yung Y ang magde-decide kung sino na or pang-ilang bilang na yung ipi-print. So, ngayon dito, yung X na ipi-print natin dito kasi siya yung naman nagde-decide kung pang-ilang step na siya dun sa display. Okay? So, let's try. So, here we have enter a number. Let's try 5. Kita natin, similar siya dun sa output na nabigay. Let's try another number. Let's say 3. So, hanggang 3 lang din po yung display. What if ganito naman po yung output? Asterisk. Imbes na number, yung asterisk ang gusto nating i-print. Okay, so technically, ito talaga yung pinaka-pattern po natin. So, dito po ulit tayo sa my IDLE po natin. Again, dito lang ulit tayo magpapalit sa my print natin. So, kung ang print natin kanina is yung X, ngayon, papalitan lang natin yan ng asterisk. Okay, so para maganda, maglagay na lang siguro tayo dito ng space para hindi masyadong dikit-dikit or it's up to you kung wala siyang space. Okay, so let's try. So here we have enter a number, let's say 5. Makita po natin na yung asterisk or yung pattern po natin ang na-print. Let's try again. Let's say 4 naman po. So, 4 naman po na asterisk pababa ang mapiprint. So, ngayon naman guys, paano kapag itong square natin na ito ang gusto nating i-print? So, ngayon guys, dito tayo sa IDLE po natin. Then, copy this code first and I'll be explaining kung ano ibig niyang sabihin. So, dito guys, meron tayo ng for loop natin ulit na int x equals to 1 hanggang 5. Then we have the iterator plus plus. The next, inside the for loop is another loop. Meron naman tayo ng y po natin, 1 hanggang 5 po ulit siya. Tapos, inside nung loop ulit natin na yon is yung condition po natin. So, dito we have yung condition natin. If the value of x is 1 or the value of x is 5, ipiprint niya po is asterisk. Bakit po? Kasi kung makikita natin dito sa output, dito sa first, print niya lahat asterisk. Pati dun sa dulo, yung pang-5, print niya ulit is asterisk. And another condition, y equals to 1, mag-print siya ng asterisk. Again, bakit po? Dito ulit sa output po natin, makikita natin na dito sa pang-second na linya, second, third, and fourth na line, pag 1 po siya, dito sa una, printin po niya. Tapos, dun sa pang-5, ipiprint din niya is asterisk. Kaya po, we have another condition, y equals to 5, ipiprint niya asterisk. Kapag hindi, let's say 2, 3, 4, ang ipiprint niya po is yung space. So, now, let's try to run this one. Makikita po natin to output natin na to. Meron po tayo no square or rectangle po natin. Okay? Now, let's try to convert this into user input. Let's say, nag-input si user ng number na 5. Ito yung output po niya. Kapag nag-input siya ng 4, ganito yung output po niya. Yung bilang ng asterisk is 4 lang po, pati yung height niya is 4 lang po. Kapag nag-input si user ng 3, ito yung output po niya. Yung bilang ng asterisk is 3, yung height niya is 3 lang din po. To do that, punta tayo dito sa IDLE po natin. Edit lang ulit natin to. So here we have again yung prompt natin, enter a number, then yung variable natin na number. Ang data type is int, kaya po meron tayo nung convert that to int32 para dun sa input ni user. Tapos dito sa for loop natin, ito lang yung papalitan natin. Itong 5 na yan, gawin lang natin yan na number. So technically, lahat po ng 5, ang ilalagay natin dun is number. Okay, so same with this one, number ang i-type natin yan. Ibig sabihin kung ano yung tinype ni user na number, yun po yung sa condition. Okay, so to make more readable, tanggalin lang natin yung space. Then now, let's try to run again the program. Subukan natin mag-input dyan ng 5. Tignan natin kung similar yung output kanina. Same lang po sila ng output. Again, let's try 4. Kikita natin, 4 lang po yung asterisk and 4 lang din yung height. Again, let's try 3. 3 lang yung asterisk, then 3 lang din yung height. So guys, for this example dito sa triangle natin na to, I'll be making a separate video about that. And of course, kung gusto nyo pa ng iba pang examples or patterns similar with this one, just comment down below and don't forget to subscribe and hit that notification bell for more tutorial videos. Bye!